nagtitiklop ng mga labahin. Dito ako magdadadaldal kasi hindi ako masyadong nagtrabaho today kasi I'm not feeling well. I have only one client today. I have only one color and a haircut today, and that's it kasi I'm having this bad cold. Kaya dapat magka-cancel ako kasi baka maano yun mahawa. But the thing is, hindi na lang kasi aalis siya. Punta siya ng bayan nila. Kaya hindi ako pwede mag-cancel. Same thing for tomorrow. So what I did, hindi na lang ako nag-stay sa kanya. And I wear my N95 mask kasi para hindi naman sila mahawa sa akin, 'di ba? Kawawa naman sila. But tomorrow I have another client. She's leaving too, so I have no choice. I cannot cancel her appointments because she's going home. Kaya wala na kaming time to cancel her appointments. So mag-iingat na lang. Anyway, wala naman akong fever. It's just happened na I have very bad cold and headache and body ache. Ang hirap pag ganito. Para ka rin may COVID kasi parang binibiyak yung ulo mo. Napakahirap ng may sakit. Especially sa gabi, hindi ka makatulog. Kaya mahirap talaga ang nagkakasakit. Tapos kailangan mo pang magtrabaho, wala kang choice. Pero kung noon yung mataas pa yung COVID, I don't think na if I can work, I have to cancel whatever happened kasi it's not fair sa mga clients. But some people, hindi na sila, they're not scared anymore. Some of them, but some of them is still, practicing their, yung kanilang distance sa mga tao. Anyway, siguro we got it from nalamigan kami nung New Year's Eve because we went to celebrate the New Year's Eve doon sa isang attraction dito. So my husband is the first one who got sick, and then me since Saturday I have this body ache. So and I couldn't sleep. Like, I haven't slept yet kasi I don't know what's wrong. Siguro sobrang sakit kasi yung katawan ko, ulo ko. Kahit na nag-medication ako, hindi niya kayang yung sakit. I don't know why. Teka, lalagay ko to dito sa aking cabinet. Naririnig nyo naman ako. Kaya naririnig nyo naman yung daldal ko. Ito yung maganda dito sa may gadget ka na ganito kasi susundan ka kahit saan ka pumunta. At least hindi ako naka-steady in one place. Nakakapagtrabaho ako while I'm talking. Kasi dito, kailangan mong maging multitasking kasi kung hindi, wala kang matatapos na trabaho. Wala namang kaming katulong dito, kundi kami lang. So, we have no choice but to keep going. Kailangan you know how to manage your time kasi kung hindi matatambak lahat ang trabaho mo. Kaya buti na lang I'm working from home. What if I'm working outside? There's no way na maano ko yung magagawa ko yung mga gawaing bahay. Kaya eto, I can still talk while I'm doing my chores. Kasi if I don't, then talagang wala. Kawawa. Anyway, nako, hindi na. Natakpan na ako. Let me see. Are you still following me? Oh, no more. Kasi natakpan ako So, hindi niya ako makita. Kaya, babalik natin yung aking
okay, na na-stop ko yung aking talkie-talkies kasi natakpan yung aking, lumalakad ako na-cover So, nawala yung aking focus sa camera. Kaya, I have to make sure nakikita ako kasi otherwise, i-stop siya pag hindi na ako nakita. So, hopefully, andyan pa rin. We'll see. Oh, no more. Okay, hold on. Hold on. Okay, anyway. Ang dami kong tiklupin ng mga damit. Dahil sa mga nilabahan ko last time. At ito, titiklop ko muna habang dal. Kasi kanina, nilagay ko doon sa yung ifa-follow niya ako. But the thing is, hindi niya ako ma-follow kasi na-cover siya ng door. Kasi pag naku-cover siya, so hindi ko na lang siya papasunodin. Anyway, naririnig nyo naman siya. Naririnig nyo naman ako. Kasi kung ilalagay ko yung naka-focus siya sa akin, susundan ako. Pagka nalampasan ko yung na-cover yung mukha ko, na-cover ako, wala na. Hindi na siya mag-activate. Anyway, magkikip going pa rin naman yung aking, maririnig nyo pa rin yung salita ko kahit na hindi ako sinusundan, hindi ako nakikita. So anyway, like I said, today is Monday. It's, what do you call this? January 9. Ay, hindi. January 8 dito. And January 8, Monday, at what time? It's 11:50. So, it's not that cold today, but it's still cold, you know. Kasi yung hindi cold dito, yung over ng 30s. Pero kung 30, syempre maginaw. Tsaka pag windy, syempre maginaw yun. Anyway, sa mga ibang lugar naman, we cannot complain about the weather because the upstate, north, and Canada, from Pennsylvania, I think, sa Pili, sila nagbi-blizzard sila, ang daming disgrasya, nakakalungkot kasi icy sila at saka mataas yung snow nila. Kaya we cannot complain kasi how many years na kami dito sa Washington area na walang gaanong snow. Parang lumalamig lang, but yung snow I think once, twice lang, at saka hindi siya mataas na snow. Like lang siya, okay lang, nahahandle siya. Kaya maganda kasi usually ang snow dito, pag snow talaga is like talagang mahirap dahil nagkakayod ka ng ice sa labas, you know, sa sasakyan mo pagpapasok ka, kaya mahirap talaga. But anyway, ganun dito. Pero good thing, couple of years na rito na walang gaanong snow, kaya which is good. At saka sana wag namin ma-experience yung mga calamity na katulad ng nangyayari sa ibang places. Sana laging ganito yung weather namin. Kasi mahirap ngayon, ang mga volcano, active sila, yung mga earthquake, yung mga, what do you call that, flood, like everywhere is like, nagpa-flood sila. So, you know, I don't know what's going on. Nakakatakot sometimes, but bakit tayo matatakot, right? When your time come, it's your time. You cannot prevent that. Yan na yung paniniwala namin ngayon. Kung when your time come, it's your time. Kahit nasaan ka, kahit nasa pinakamaganda kang lugar, you know, pag kinuha ka na, wala nang yun, walang bawian. Kaya, so we have to enjoy every moment, you know, especially pag ang mga age is like us, you know, no turning back na to Kasi,
Kasi ano na, hindi ka na bata. So, anytime, pag tinawag ka, that's it. Wala na. Kaya we have to enjoy every moment kasi kesa naman sa, we stress. Bakit tayo mag-i-stress? Uh, ganun talaga yung buhay. Habang andito ka sa lupa, hindi matatapos ang problema. Kaya kung minsan ang sama-sama ng loob natin na wala na yung mga mahal sa buhay, pero sila nakapag-rest na, tayo eto naghihirap pa rin, pero wala lang susuko kasi wait until our time. Kasi bakit naman tayo susuko? Ganun talaga yung buhay. Kaya uh, uh, kahit hindi tayo perfect, hindi, you know, uh, may buhay pa rin tayo. Kahit hindi masaya na katulad namin, wala naman kami magawa. Kasi yun na yung paniniwala namin. Pag hindi mo time talaga kahit anong gawin mo. So, we're waiting until our time. So, Christmas and New Year is over. It's 2024. Sana this year is gonna be better than the last 2 years kasi talagang it's really really hard to handle yung 2 years namin, although may moment pa rin kami na talagang it's not easy. At saka yung pagtulog mo nga, katulad ko ngayon, I have medication last night because I'm having this headache and body ache. Masama talaga yung pakiramdam ko, pero hindi pa rin ako nakatulog kahit na uminom na ako ng medication. Usually knock out ako dun pag nagtitake ako, pero ngayon parang lahat na lang kaya ng brain ko para bang hindi umaapekto lahat ng mga tinitake kong gamot, parang nothing lang. Hindi katulad noon, kasi mababa ang dosage ko konting inom ko pa lang, knock-out na ako lalo na pag mga cold medicine na ganyan. But now is different. Talagang hindi ko maintindihan kung bakit sobra yung utak ko na dominate niya lahat ng mga ginagawa namin every day. Kaya wala kaming choice but to keep going. Anyway, tomorrow, sana wag mo nang mag-appointment yung iba kong client kasi naawa din naman ako sa kanila. Hindi ko alam, baka I have something dito sa akin. Baka may virus ako or something. But I don't wanna go to the doctor right now kasi I'm having this headache and I don't wanna go out and it's really hard because I'm having this anxiety every time I go out. Nahirapan ako. So, we'll see what's gonna happen. But I'm trying to take care of myself na mga over-the-counter na medication. So, hopefully mag-work. Kasi, nagagalit na yung husband ko kasi I don't wanna go to the doctor kasi, I don't know. Lalo na ngayon, ang sakit-sakit ng ulo ko. Nililibang ko lang yung sarili ko kahit na I'm having this pain. Kasi ayoko naman maghiga-higa lang. Pag naghiga ako, parang feeling ko lalo akong nagkakasakit. Kaya continuous pa rin kahit may sakit ako. Taking a shower, I'm still fixing myself kasi may kliyente ako kanina, but nagbihis na ako kasi she's my only one. Kasi nga I'm not feeling well, so kawawa naman yung iba. So what I did, sinabi ko sa kanya kung gusto niya, comfortable siya, just wear mask na doble. Tapos while she was in process, I went out upstairs para hindi kami magkalapit, kasi wala na siyang time she's leaving. I think she's leaving tomorrow. She's going to Guatemala, so there's no way na I can move her appointment. So I told her, just
be careful na lang, So, I didn't stay with her. Usually we talk, we usually, we have a lot of conversation, but not this time kasi nga I'm having um, this health issue. Anyway, yung asawa ko, he's the first na ano ng virus. It's not COVID. It's not even flu. It's just a bad cold. Kaya lang ang bad cold na ito, sobrang sakit sa ulo. Hindi ko maintindihan kung bakit. I don't have a fever, but sobrang sakit naman yung ulo ko. Kaya hindi ko maintindihan hanggang dito sa mata ko, sa brain, sa skull ko, buong katawan ko. Kaya hirap ako natulog kagabi kasi nasasaktan yung buong katawan ko. But anyway, na-massage naman ako ng husband ko para makapag-relax ng konti. But still is not, hindi masyadong epektado kasi talagang masakit ang katawan. So anyway, right now, medyo delay yung mga posting ko kasi hindi namang madaling mag-edit. Ang dami ko nang mistake, ang dami kong anyway, wala naman akong time. So, ipinost ko na anyway, kahit na may mga mistake doon kasi I don't wanna wait another, pasensya na lang kayo, but at least maganda yan kasi makikita ko yung improvement ko eventually, so we can see all the mistake and then kung paano ako mag-improve sa ginagawa ko. So, actually, natututunan ko na unti-unti how you edit and how hindi ko palang alam masyado yung mga thumbnail kasi it's a lot of work, honestly. Siguro madali lang, but syempre, sa katulad kong bago pa lang, na nag-aaral, syempre, lahat naman mahirap sa umpisa pero pag nakita mo na yung technique, okay ka na, Kaya I believe, matututo ako dyan. Hindi pwedeng hindi. Ang importante, pwede kong nakakapag talkie-talkies ako. Salita ako. That's my problem before, kung kaya ko magsalita in front of the camera. But this time, I think I can do it. Kaya sa akin, I'm okay. Kaya yun ang importante, yung makapagsalita ka. Kasi pag di ka nakasalita, that's a sad part. Kasi anong igagawin kong content kung I cannot say anything. Ang YouTube right now is like a lot of talk. Kailangan ipakita mo na kilala yung mukha mo, kung ano yung mga ginagawa mo. So, we'll see. Hopefully, mag-work itong ginagawa ko. Okay, so, tapos na ako magtiklop. I'm going downstairs na to do something else na naman, na iba na naman gagawin. Okay, yeah, I was doing my editing. Ayan siya, ginagawa ko right now. So far, natututo ako unti-unti. It's not perfect, but better than the past few days, Ang tagal ko nga lang mag-edit kasi hindi pa naman ako expert na mga katulad ng iba. But anyway, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please do it now. And share na rin, like and comments. I'm willing to, answer whatever you question is. Anyway, andito ako ngayon sa bahay. Tapos na ako mag-work kasi I have a headache and body ache, and hopefully it's not bronchitis kasi ito yung mga lumalaganap na sakit right now. So hopefully hindi ako nahawa ng kung sino-sino, but yung asawa ko okay na siya. Medyo okay na siya, although he's still coughing. But back to work siya kasi nag-off siya kasi he's not feeling well. Kaya we have no choice but to, mag-call in sick siya. That was last week. So anyway, I'm here again, and tawag dito, alam nyo,
may kwento ako about the Christmas party. I mean, not a Christmas party, it's Christmas Eve. Because we stay to our niece, like probably like 7 miles away from my house. So we stay there until like used to now. We're waiting for the 12 o'clock so we can open the present. So before that, we usually play the bingo. Yun ang ginagawa namin since before nung andito pa yung anak ko. So, tinutuloy pa rin namin kahit na wala siya. But anyway, yung last video ko, nakwento ko sa inyo what happened to the party. That I received, my husband received a text from me na yung text na yun, I text that one, pero para sa mga client ko during that thing happened to my daughter. So, hindi ko sila ma-cancel, ma-explain what happened that I'm canceling their appointments. All I have to say is, I will canceling their appointments and I will call them once everything is settled. So, I remember that word kasi most of my client na naka-appointments, I have to cancel them. But this time, the Christmas Eve, it's another sign that, I don't know, maybe it's true that she's still around, that she can still see us, but, it's like, maybe yes, maybe not. But kung totoo, I was so happy kung totoo. But maybe it's just coincidence lang na thing happened. So we were playing bingo because last year, the same thing, hindi na namin siya kasama on yung first na Christmas party after she passed. So, nagbingo kami. So, nanalo ako ng blackout bago kami mag-open ng mga present. So, when, alam nyo, ang winning number ko is 25. So, it's very, yun, dahil 25 is like Pasko nga yun, yung eksakto na mag-o-open kami ng present kasi blackout na yun, meaning mag-i-stop na kami, mag-o-open na kami ng present. So, I was like, surprised that I won. And the winning number, like I said, is the what do you call this? The number 25. So the winning number is like I said, 25, which is Christmas, diba? Parang imposibleng manalo ako ng, ng ganon ang number. So, this thing happened, nung nag-play kami ng bingo, imagine, I was writing on my journal kasi usually, if we have something, I have to write it down kasi sometimes I forgot, what happened, hindi ko elaborate ng tama because I totally forgot kung anong mga ginagawa namin. But anyway, while we were playing bingo, I was writing on my journal like used to kasi nga yan lang ang pang-divert ko sa mga emotion ko kasi ayoko naman in the middle of our enjoyment is ano na naman ako, down na naman ako. Kasi, of course, it's overwhelming yung nakikita mo sila, kompleto sila, and then my daughter is not around. So, I'm always looking for her. Kaya, ang ginagawa ko, I'm trying to divert while I was playing, bingo. Kasi, you know what, every time we play bingo, my daughter is very funny. Talagang she's doing like a lot of stuff na you make us, jolly. Kaya, ma-imagine mo yung during the time na andito siya kasi medyo hindi buhay ang Pasko namin ngayon because of that, that she's not around. Pero naawa naman kami dito sa apo namin ng pamangkin na hindi naman pilitin i-celebrate yung Christmas na hindi naman niya kasalanan na wala na yung tita niya. So, we try our best to make her, experience the spirit of Christmas. Anyway, so we play again the bingo and I was surprised because
while I was writing on my journal, sabi ko doon sa, kasi every time I will write on my journal, like, you know, I feel like I was talking to my daughter. Talagang ina-address ko sa kanya na just like I was talking to her, you know, like dyan lang siya sa tabi ko. So, I was talking to her through my journal. So, I was, you know, very happy during the party, during the annual Christmas party because of that sign that you will remember her. So I was writing that, you know, I was talking to her that, you know, I said, give me another sign. Sabi kong ganun sa ano ko, sa aking sa aking sa aking journal. And it was funny because as soon as I write the give me another sign, imagine, nagbingo ako uli. And you know what the winning number is? It's 25 again. So, what in the, you know, na mangyayari yun for the second time, diba? Parang napaka-imposible. Plus, you know, the 25 that's the winning number last year. And then this time, it's another winning number. And ako pa yung nanalo. And then, during that time, I was talking to her, like I said dun sa may journal ko. So, kaya ano kami, lahat kami para bang, talagang hindi makapaniwala. It's really hard to believe na maybe she's still around. I don't know. But nagkakaroon ako ng, you know, ng hope na she still see us. So, but anyway, I'm trying to, you know, not to believe like that because kawawa naman ng anak ko. I want her in peace. I don't want her to be, you know, like see us that, you know, we are not, we're having, you know, hard time that she's not here anymore. Syempre, I want her peace. Although I'm still dreaming that sometimes I will be able to see her, you know, it doesn't matter kung anong paraan, but I wish, you know, makikita ko pa rin siya. Pero syempre, napaka-imposibleng mangyari yon. Sa mga dreams ko na lang siya talaga mapapanaginipan, kaya I mean makikita, kaya I have no choice but to, you know, try to not to, you know, put in my mind that she can still see us, kasi otherwise how can we, you know, help ourselves kung aram namin na she's still there, she's around. But kung totoo man, sana she's in peace now, she's happy now, kasi like I said, wala naman talagang proof na, you know, they can still see us, but, you know, we're just hoping. I don't know, ano kasi ang belief ko, like, not like before, since nung wala pang nangyayari sa aming ganitong problema, lahat ng mga paniniwala ako, talagang 100% I believe, although, you know, sometimes may mga bagay din naman na we have to consider na parang it's impossible na totoo, you know. But this time, I don't know, para bang masasaktan lang kasi ako kung aasa ako na she still can see us, she's still around, you know. And kahit tinutulungan namin yung mga sarili namin, still I don't want her to, you know, worried na, you know, we're still, you know, having a hard time, na we're still grieving. Kaya sana lang kung nakikita kami, but I'm pretty sure she will understand, you know, yung situation namin as a parent, na it's not easy to lose her. Kaya sana habang kung totoo lang that she's still here, sana ang anak ko hindi naman siya nahihirapan sa mga nakikita niya sa amin, kasi I'm pretty sure she knows the future now, and she knows that this is not gonna be forever. Darating din ng time, magre-rest din kami sa mga pain na nararamdaman namin. It's just happen na nauna lang siya sa amin. Pero sometimes I was thinking that, you know, what
things going on right now in the world, I feel like, you know, I'm not worried anymore, because before I was so worried because thing happening all over the world, you know, napaka gulo ng mundo. The world is so mess talaga. Mother Nature, wars, and kung ano-ano pa, earthquake, you know, it's so sad. At saka yung mga flood and snowing ng mga extreme winter, you know. Lalo na ngayon, ang from Philadelphia to Boston all the way to Canada is like, I think it's icy, it's blizzard. So before I was worried about her because she's in New York, you know. What if mawalan sila ng electric? How she will going to survive without the electricity because of the extreme weather? So now I have more, you know, siguro less worry na ako, although I'm still worried dahil hindi ko naman alam exactly where she is. Hopefully she's in the hand of our dear Lord, na safe siya, she's okay now, but who knows, like I said, I have no idea, but I'm still, my belief, I'm still believe not God is in control, so siya, nasa kanya na she's happy now, she's not worried anymore, she's not in pain anymore, kasi ngayon ko lang maintindihan na ang pain talaga ng tao is like forever. Kasi we're here, nasa mundo yung lahat ng pain. It's just, you know, happen that, you know, you have to decide what you're gonna do to your life. If you know, pick choose to be like bitter, or you know, it's your choice. So I believe while we were here, talagang we have to live our life to the fullest, kasi I prepare everything, but look what happened, you know. So I am very talagang masyado akong na-disappoint sa nangyari, but anyway, it's not everybody's fault. It's, you know, just happened that this is her, hanggang dito lang talaga it's her time. So anyway, I will talk to you again next time. This time is yung aking experience about her sign, you know, because for the second time, I won another, you know, for the bingo, and yung winning number. But this time, dalawa kaming nanalo nung pinsan niya, ng ate niya, si Ate Gia niya. Kaya nakakatuwa ang dahil at least alam ko, I asked her, give me a sign, and you know, it happened. So anyway, hanggang dito na lang muna, till next again. Marami pa akong kwento sa inyo, kaya lang this is too long. I don't want you to, you know, get bored, you know, listening to my story. But anyway, this time anyway, I have this gadget, so I can, you know, do my chores while I was talking. Natapos ko na kasi ngayon yung mga gawa ko, but anyway, I have to rest kasi I have a headache and body ache right now. Kaya lang gusto ko lang, I'm so excited lang to share what I experienced last Christmas. So marami pa akong gustong i-share sa inyo about, you know, what's going on to our life. Okay? So till next again, hopefully you enjoy my video. Hopefully it's not stressful for you. I know it's sometimes it hurts that you're listening to someone na you know already na talagang rip off kami, but it's okay, like I said, because this is a big help for me to share my experience and to let you know, guys, that, you know, I'm still doing everything I could just to survive our life, for our loneliness and sadness dito sa mundo. So I'm trying not to, you know, give up
keep going. You know, it's not easy, but what can we do? This is life. It is what it is. So we have no choice but to continue. So please take care of yourself. I hope everybody's well. Hope enjoy your life. Enjoy the moment, and every day, because every day is a different day, and tomorrow is not a promise. So if you can do it now, you can enjoy now, do it, you know. You don't have to hold your everything na nasa puso. Try to be kind to everyone, try to be flexible to anyone, kasi it's a tiring, it's you know, it's not worth it. So it's better to be happy than, you know, to be bitter. Okay, so till next again. So hope you enjoy my video, and hopefully you watch my next video. Thank you so much, at saka thank you sa lahat ng, to all my subscriber. Thank you so much. I can't believe na I have a couple, I mean I know ang goal ko is 500 subscriber. Right now it's like over 50. So okay lang 'yun. Maganda na 'yun, kasi I saw some people that they're doing this. They've been doing it like how many, you know, months or but they have only how many subscriber, but at least happy ako, and YouTube are trying to give me a good compliments that, you know, people are liking my video, and they are, most of them, they watch the whole video. Okay, so thank you so much. Take care. We love you guys, and please take care of yourself and have a wonderful time. Till next again. God bless us all. Thank you. Bye.